Nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, boses ng Kawal Pilipino. Magandang Tuesday morning mga kamanggagawa. Nakatutok pa rin kayo dito sa amin sa Dole sa AFP Radio. Ako pa rin po ang makakasama nyo ngayong araw, Carlos San Diego Malabat. Ako naman po si Tim Laderas, isa na naman pong episode ng ating pagsasaluhan para talakayin ang mga napapanahong balita at magagandang impormasyon tungkol sa paggawa at panghanap buhay sa ating bansa. Bago po ang lahat, mag-hello po muna tayo sa ating mga kamanggagawa na laging nakasubaybay sa atin sa Armed Forces Radio Channel, DWDD 1134 kHz. Napapanood din po kami mga kamanggagawa via live stream. Diyan lang po sa aming mga Facebook pages, official Facebook pages ng Department of Labor and Employment at AFP Radio DWDD official Facebook page. I-like, mag-comment at huwag kalimutang i-share ang ating episode para mas marami pang kamanggagawa at namumuhunan ang maabot ng ating programa. Good morning mga kamanggagawa. Good morning Sir Tim. Yes. Good morning no. Good morning sa ating lahat na nakikinig at nakasubaybay sa ating show ngayon at tuloy-tuloy pa din ang ating pagseserbisyo na hatid natin sa ating mga kamanggagawa ngayong taon. Ayan. At ito nga Sir Tim, Oh, yes. 'di ba? Oo, simula pa lang ng taon pero napakadami na no nang nangyari. Yes. Napakadami na nung ating mga inilunsad na mga bago o mas pinalakas, mas ginawang epektibo na mga iba't ibang polisiya, programa at serbisyo na hatid ng DOLE sa ating mga kamanggagawa, 'di ba? Tama ka dyan, Ma'am Carla. Isa-isa nating tatalakayin ang Yes. mga makabagong mga programa, polisiya, at mga serbisyong nabanggit mo linggo-linggo. Dito yan sa Dole sa AFP Radio. Siyempre, uumpisahan nga natin ang pinakabago at mas ginawang epektibong na sistema ng pagreresolba ng problema sa trabaho ng ating mga workers at employers o yung tinatawag natin na Single Entry Approach o SENA. Yes, ayan. At sa layunin nga na mas gawing efficient pa yung nasabi mo nga na sistema, Sir Tim, inilunsad natin yung tinatawag nating DOLE ARMS o DOLE Assistance for Request Management System na ang balita ko, may narinig lang ako, charot, na parang pinagsama-sama siya na iba't ibang mga mekanismo natin no, dito sa DOLE
na may kinalaman dun sa tinatawag nating labor dispute resolution o yung pagsagot natin sa mga concerns ng ating mga employers at ng ating mga manggagawa. Ayun, sa kanila, sa pagitan nila. At kasama na nga dyan, no, yung sistema ng ating mga regional offices, pati yung mga ahensyang may kinalaman sa labor dispute resolution. Ayan nga yung National Conciliation and Mediation Board, pati yung National Labor Relations Commission. Kung kaya, Ma'am Carla, maya-maya lamang makakasama natin ang isa nating kasamahan sa National Conciliation and Mediation Board, si Ms. Eloisa May Aquino, ang Labor and Employment Officer 3 ng Conciliation and Mediation Division ng NCMB. Bago yan, good news muna tayo. DOLE at BIFAR nagtulungan upang suportahan ang mga mangingisda at magsasaka sa Batanes upang mapalakas ang mga hakbangin para sa pagpapanatili ng kabuhayan ng mga mangingisda at magsasaka na naapektuhan ng magkakasunod na bagyo sa Batanes. Nagbigay ang Department of Labor and Employment Region 2 ng tseke na nagkakahalaga ng higit kumulang 8.9 million pesos sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 2 noong January 6 na napakinabangan naman ng 11 asosasyon sa lalawigan. Ang mga asosasyon na ito ay binubuo ng 295 na manggagawa ay kabilang sa mga naapektuhan ng bagyong Julian at Leon noong Oktubre at Nobyembre ng nakaraang taon. Personal na ibinigay ni DOLE Regional Director Jesus Elpidio Atal Jr. ang tseke kay BIFAR Regional Director Angel Encarnacion na natunghayan ni Batanes at Satellite Office Head Ramoncito Ligayu at Batanes Provincial Fisheries Officer Richie Rivera. Nagtulungan ng dalawang ahensya noong nakarang taon sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement upang suportahan ang proyektong Sustaining Batanes through Fisheries and Livelihood Program, Capture, Aquaculture, and Post-Harvest. Layunin ng tulong pangkabuhayan na ito na bigyan ng mga lokal na mangingisda at magsasaka ng mga mahalagang kagamitan, pagsasanay at mga yaman upang mapabuti ang kanilang produktibidad at kita. Kasama sa proyekto ang mga provisions para sa mga motorized na bangka, gamit pangisda, aquaculture ng tilapia at mga proyekto sa pagproseso ng isda. Ibinahagi din ni RD Atal na imbis na magbigay ng pansamantalang trabaho, pinili ng DOLE ang isang pangmatagalang solusyon sa kanilang problema at kumpiyansa sila na ang nasabing proyekto ay hindi lamang mag-aangat sa kabuhayan ng mga mangingisda, kundi makakalikha rin ng mga trabaho, mapapabuti ng seguridad sa pagkain at magpapaangat sa lokal na ekonomiya ng Batanes. Ipinarating naman ni Director Encarnacion ang kanyang pasasalamat sa DOLE at binigyang diin ang kahalagahan ng pagtutulungan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mangingisda at magsasaka. Inaasahan din niyang magiging matagumpay ang implementasyon ng programa para sa kapakanan ng mga komunidad sa Batanes. Magandang balita naman tayo mula sa rehiyon ng Mimaropa. DOLE nagbigay ng mahigit 1.3 milyong halaga ng mga kamitang pang-agrikultura sa San Jose. Namahagi ang Department of Labor and Employment Occidental Mindoro Provincial Office sa pakikipagtulungan ng local government unit ng San Jose bilang accredited co-partner ng mga kagamitang pang-agrikultura na nagkakalaga ng higit kumulang 1.3 million pesos sa Sitio Esperanza sa Isidro Farmers Association. Ginanap ang nasabing inisyatiba sa San Jose Municipal Plaza, Kamakailan, at ang grant na ibinigay sa ilalim ng Integrated Livelihood Program ng DOLE ay inaasahang magbibigay ng malaking tulong
upang mapataas ang produktibidad, kahusayan at sustainability sa sektor ng agrikultura. Ipinapakita ng inisyatibang ito ang sama-samang pagtutok ng DOLE at LGU San Jose sa pagpapalakas sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanilang mga gawi sa agrikultura at kabuhayan. Ibinahagi ni DOLE Provincial Director Peter James Cortazar na ang traktorang ipinagkaloob ay hindi lamang kagamitan kundi simbolo rin ng pangako ng DOLE na iangat ang buhay ng ating mga magsasaka. Ipinahayag naman ni Ms. Catalina Monterola, Pangulo ng Asosasyon, ang taos-pusong pasasalamat sa DOLE para sa makabuluhang tulong para mapadali ang kanilang trabaho at makakuha ng mas magandang ani. Kasama sa pagbibigay ng mga kagamitan, sina Municipal Mayor Attorney Ray Ladaga, Vice Mayor Santiago Javier, Senior Labor and Employment Officer Hener Francisco, Livelihood Development Specialist Marcel Garcia, at Peso Manager Rolando Ladao III. Good news naman tayo mula sa Mindanao. DOLE Region 11, DILP beneficiary, umani ng bunga ng pagsisikap. Isang kwentong tagumpay naman ang hatid ng proyekto ng Department of Labor and Employment 11 sa Davao City ang pag-uusapan natin ngayon. Noong Enero 6 hanggang 7 nitong taon nasaksihan ng DOLE 11 Davao City Field Office ang kauna-unahang siklo ng anihan ng bangus ng Federation of Fisherfolks Association o FFA ng Punta Dumalag, Matina Aplaya, Davao City. Ang FFA ay isang benepisyaryo ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP sa ilalim ng Mindanao Productivity Project. Sa unang harvest, nakalikom ang FFA ng kabuang 6,558 na kilograms ng bangus. Ang mga kita mula sa ani ay ikakalat ayon sa mga sumusunod na bahagi. 50% ang itatalaga para sa karagdagang pondo sa operasyon ng mga fish cages, 25% naman ay mapupunta sa regular na pondo ng asosasyon at ang natitirang 25% ay ipamamahagi naman sa mga kasapi ng FFA. Dumalo sa kaganapan sina Ms. Elizabeth Villarreal, Livelihood Focal ng DOLE 11, Ms. Mary Glosel Cantones at Mr. Eugene Cain, mga Livelihood Development Specialist, at Mr. Antonio Obshoma, Officer in Charge ng City Agriculturist Office, pati na rin ang mga opisyal at miyembro ng Federation of Fisherfolks Association. Ang nasabing proyekto ay patunay ng tagumpay ng mga programa ng DOLE na tumutulong sa pagpapalago ng kabuhayan ng mga mangingisda at pagpapabuti ng kanilang mga komunidad. At yan po mga kamanggagawa ang good news na tampok natin ngayong umaga. Susunod na po ang ating panayam kay NCMB Labor and Employment Officer 3, Eloisa May Aquino. Ukol yan sa Single Entry Approach o SENA at DOLE Assistance for Request Management System o ARMS. Pagkatapos po yan ng ilang mga paalala. Oras po natin, 15 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin ang mga mainit na balita mula sa ating Armed Forces. Tumutok sa 1134 kHz AM sa inyong mga radyo. At manood online. I-like at i-share ang AFP Radio DWWD Facebook page. Ito ang DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Libreng pagsali sa mga programa ng DOLE. Ang publiko ay pinaalalahanan na lahat ng mga programa at serbisyo ng DOLE
na naglalaan ng pondo para sa mga benepisyaryo sa pamamagitan ng Accredited Co-Partner o ACP ay maaaring maabi ng libre. Ginawa ang mga programang ito upang suportahan at itaas ang kalidad ng buhay ng ating mga kababayan na nangangailangan. Kung kaya't walang anumang pinansyal na obligasyon ang sino man o anumang grupo na nagnanais na makasali sa mga serbisyong ito. Ang DOLE ay nagpapatupad ng zero tolerance policy laban sa mga ACPs o individual na nang-aabuso o nananamantala sa mga programa ng kagawaran para sa pansariling kapakinabangan. Halimbawa nito ay ang paghingi ng anumang uri ng facilitation fees at kickbacks, misrepresentasyon at iba pang gawain na nakasasama sa interes ng mga totoong benepisyaryo. Ang sino mang ACP o individual na mapatunayang lumabag sa mga alituntunin ng kagawaran kaugnay sa implementasyon ng mga programa at serbisyo nito ay agad na ipapawalang bisa ang akreditasyon at ilalagay sa watchlist. Ang hakbang na ito ay may layunin tiyakin na hindi na sila muli pang makakalahok sa mga programa ng DOLE. Ang publiko ay pinapayuhan na i-report agad ang anumang anomalya kaugnay sa implementasyon ng mga programa ng DOLE. Maaari kayong tumawag sa DOLE Hotline 1349 o mag-report sa pinakamalapit na DOLE office sa inyong lugar na may mga numerong makikita sa DOLE website. Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Nagbabalik po tayo dito lamang sa DOLE sa AFP Radio. Sa layuning mas makapagbigay ng mas mabilis at matapat na serbisyo sa bagong Pilipinas, partikular na sa aspeto ng pagresolba ng mga complaints na may kinalaman sa paggawa at empleyo, inilunsad po ng kagawaran kamakailan ng ang DOLE Assistance for Request Management System o ARMS. Alamin po natin kung ano ba ang bagong sistema na yan. At makakasama po natin ngayong araw, NCMB Labor and Employment Officer 3, Ms. Eloisa Aquino. Good morning, Ma'am Eloy, at welcome sa DOLE sa AFP Radio. Unang-una po sa lahat, magandang umaga, Ms. Carla, Sir Tim, at syempre sa ating mga tagapakinig at manonood ng DOLE sa AFP Radio. Ayan. Maraming salamat, Ms. Eloy. Kasama ka namin ngayong umaga. Ayan. Pag-uusapan natin, ma'am, yung SENA at itong bago nating sistema. Pero bigyan muna natin sila, ma'am, ng background yung ating mga kamanggagawa. Isang mekanismo po natin dito sa DOLE para mapanatili yung tinatawag po nating industrial peace sa ating mga lugar pagawaan, yun pong single entry approach o SENA. Pakipaliwanag naman, Ms. Eloy, ano po ba itong SENA at paano po ba natutulungan ng programa na ito na maresolba po natin yung mga hindi pagkakaunawaan sa ating mga lugar pagawaan? Go ahead, Ms. Eloy. Thank you, Ms. Carla. Ang Single Entry Approach Program o SENA ay isa sa mga banner programs ng Department of Labor and Employment na naglalayong magbigay ng mabilis, patas, madaling ma-access at abot-kayang serbisyo para sa pagresolba ng mga problemang nagmumula sa ugnayan ng mga manggagawa at namumuhunan. Naiintindihan naman natin na natural lamang na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Yes. So isa sa mga mahalagang aspeto ng SENA ay ang pag-imbita sa mga magkabilang partido o panig at bigyan sila ng lugar kung saan maaari sila magkaroon ng malayang pag-uusap tungkol sa problemang nais maresolba. So hinihikayat natin ang manggagawa at namumuhunan na magkasamang maghanap at magpalitan ng mga posibleng solusyon o kasunduan upang maipreserba o maibalik ang matatag na relasyon.
magandang bigyan ng pansin na ang pagresolba ng problema ay nasa kamay mismo ng mga partido. At ang DOLE, sa pamamagitan ng ating mga Single Entry Assistance Desk Officers o SHADOS, ay nagsisilbing tagapamagitan at tagagabay lamang. Ayan, napakaganda nung sinabi ni Miss Eloy, Sir Team, na itong SENA ay isa tong mekanismo para sa isang mabilis, patas at mabilis ma-access, 'di ba? Para sa ating mga kamanggagawa. At isa pa na yung talagang minsan kasi hindi maiiwasan, no, Miss Eloy, Sir Team, yung hindi pagkakaunawaan ng ating mga employers tsaka workers. At maganda na may ganitong mekanismo para Oo, sa isa pang kagandahan ng SENA program na nabanggit ni Ma'am Eloy, no, pinaghaharap both Yes. employer and yung Oo. worker para maresolba. Sila Doon. mismo, no? Oo. Sila yung may power para mag-resolve. Napakaganda nung sagot na yan na Miss Eloy. Yes. Salamat. Yung susunod naman nating katanungan, Ma'am Eloy, para rin sa kaalaman ng ating mga listeners and viewers, sino-sino ba yung mga maaaring makapag-file ng kanilang request for assistance o yung tinatawag nating RFA? At ano rin bang mga particular na problema sa trabaho yung maaari nilang idulog sa ilalim nitong SENA program natin, Ma'am Eloy? So, sino mang may problema sa trabaho ay maaaring magsumite ng kanilang request for assistance. Ang ating mga manggagawa sa iba't ibang sektor at industriya, ang mga kasambahay, OFWs, mga grupo ng manggagawa, pati na rin mga union, workers association or federation ay maaaring magsumite. Hindi natin din malilimutan na maaari ding magsumite ng kanilang request for assistance ang mga namumuhunan o employer. So maging worker or employer ka man ay maaari kang humingi ng assistance mula sa DOLE. Ayun. So, sa tanong naman po siguro, no, kung ano ba yung pwede nating idulog or ano yung pwede nating isumite na mga issue sa SENA. So, napakalawak po ng sakop ng ating programa. Marami po ang dinudulog sa amin, sa aming mga tanggapan, ang tungkol sa sahod, iba pang benepisyong itinakda ng batas tulad ng overtime pay, holiday pay, at 13th month pay. Bukod pa dito, ang mga problema sa termination o kaya naman suspension ng employment ay maaari ring ilapit sa ating mga tanggapan. So basically, halos lahat na may kinalaman tungkol sa employer-employee relationship ay maaaring idaan sa SENA. So dapat lamang nating isa-isip na layunin natin dito ay ang pagkakaroon ng voluntaryong kasunduan. So hindi po natin sakop ang mga isyong hindi maaring ikompromiso. So sa mga ganitong issue, mayroon naman po tayong mga ahensya o opisina nakakasakop o may jurisdiction sa kanila. Ayun. So kailangan makaka-arrive sa kompromiso po yung ating workers and employers. Yes. Pasok pa yun sa ating SENA. Ayan. So, eto naman Miss Eloy, meron po bang mga dokumento na dapat ihanda yung ating mga kamanggagawa at pati na rin po yung ating mga employers kung nais po nilang mag-file ng request for assistance at saan po nila pwedeng gawin yung filing process, Miss Eloy? Opo. So tulad nga po ng nabanggit natin kanina, layunin po ng programa na mabilis at madaling ma-access ang serbisyong ito. At dahil doon, wala pong dokumento ang dapat ihanda para sa pag-file ng RFA. Ang mga nais magsumite ng kanilang RFA ay inaabisuhan na magpunta sa DOLE office na nakakasakop sa lokasyon ng kumpanya o kaya naman po sa aming online filing system na bagong lunsad lamang. So sa mga nais pong masubukan ang bagong sistema, mayari na lamang po mag-open ng browser at pumunta sa arms.dole.gov.ph. So yung ARMS po ay yung mga bisig po kumbaga sa English. So ARMS. So sa online system po, kailangan po natin ng ating cellphone number o kaya naman po ay email address. Dapat nga lang pong siguraduhin na gumagana at ginagamit pa ang mga ibibigay na number at email address dahil doon po magpapadala ng OTP o one-time password ang ating system para makumpirma ang inyong pag-file ng request for assistance. Ayun. So, maganda pala yung ang tawag dito, yung abbreviation ng ARMS. Kasi parang bisig siya, no? Miss Ed, Tama. talagang
bisig natutulungan ka na ma-resolve ang iyong mga problema sa trabaho, yung ating mga employers at workers. Diba? Speaking of arms, syempre, no, inilunsad yan ng DOLE kamakailan lamang para mas mapadali yung filing process. Pakibahagi naman, Ma'am Eloy, sa ating listeners and viewers yung mga mahalagang features na meron itong bago nating electronic system at paano din ba yung proseso ng pagpa-file ng request for assistance gamit itong ARMS, Ma'am Eloy. Mhm. So isa po sa napakagandang feature ng Dole Arms ay bukas po ito 24/7. Oh. So wala po itong downtime at maaari pong ma-access ng publiko kahit anong oras o kung saan man kayo naparoroon. So tuloy-tuloy po ang departamento sa pag-iisip ng mga paraan upang gawing mas madali at mabilis ang pag-avail sa mga programa at serbisyo na meron tayo. So itong ARMS nga po ay isa sa ating inisyatibo na mapabilis at mapadali ang pag-access sa programa. So isa pa pong magandang feature ng ARMS ay may 6 po itong kategorya ng requesting parties. So meron pong pang-individual worker, group of workers, union, OFW, kasambahay, at employer. So ang bawat kategory ay may sariling form na ang mga katanungan ay nakaayon o nakabase na sa inyong sitwasyon bilang manggagawa o di naman kaya ay isang employer. So pagkatapos niyo pong piliin kung saang kategorya kayo napapailalim, kailangan niyo po lamang sagutan ang mga fields na required sa ating online form. So ang mga katanungan naman po ay tungkol sa inyo at ang kabilang partido. So importante po na tama at kompleto ang mga impormasyon, lalo na ang inyong mga contact information kung saan namin kayo pwedeng makausap. So may nakalaan din po sa online form para sa maikling paglalahad ng inyong issue na gustong masolusyonan. Pagkatapos po magsumite, ang DOLE office o attached agency na nakatanggap ng inyong RFA ay tatawag sa inyo upang i-validate ang mga impormasyong inyong binigay at agarang magbibigay ng schedule para sa conference kung saan iimbitahan na nga ang kabilang partido. Ayun. So alam mo, Miss Eloy, Sir Team, nung nilunsad natin yung ARMS, talagang chinek ko sa website kung paano ba siya i-access. And talagang makikita natin na very user-friendly kasi nandun na lahat, pipindutin mo na lang, ilalagay mo na lang yung sinabi nga ni Miss Eloy kanina, yung mga impormasyon tungkol sa iyo at doon sa iyong kabilang partido, yung kung employer, kung worker ka, yung doon sa employer mo, vice versa. So, very user friendly at parang naglabas din ng NCMB, Miss Eloy, no, ng mga social media cards na paano ma-access yan. So visit lang kayo sa DOLE page at sa NCMB page para makita nyo kung paano talaga yung step by step. Yan, naglabas na rin ng NCMB niyan. Tsaka isang feature na nabanggit ni Ma'am Eloy, Ma'am Carla, yung 24/7. So anytime pwedeng ma-access yan. Yes po, anytime. Yes. Sa manggagawa at mga namumuno. Basta ikaw ay may internet connection. Yes. Lagi, kahit saan, pwedeng i-access. Ayan, ito naman, Miss Eloy, laging tanong ito, madalas natin natatanggap na tanong sa SENA pa lang at syempre, related na rin ito sa ating DOLE ARMS. Ayan. Ano po ba yung sinusunod naman nating time frame? Yan. Pag sinabi po ba nating agaran, ayan, ano po ba yung ating time frame para matugunan at masolusyonan yung ating mga problemang itutugon po natin dito sa ating DOLE ARMS, Miss Eloy? Apo. So, pag natanggap naman natin ang ating mga request for assistance through ARMS o ang ating online system, agaran naman po na may tatawag sa ating mga manggagawa o namumuhunan. So, kapag ito ay natanggap na ng magpa-process o mag-handle na opisina, ang sinusunod nating time frame sa pagproseso ng RFA ay 30 days. So sa loob ng 30 days, maaaring mag-schedule ng kung ilan mang conference ang kailangan upang agarang matugunan at masolusyonan ang mga problemang idinudulog sa SENA sa loob ng nasabing panahon. So may mga pagkakataon namang maaaring i-extend o lumagpas sa 30 days ang pagprosesa ng isang RFA, ngunit ito ay maaaring i-extend lamang ng 15 days kung may kasiguraduhan na magkakaroon ng settlement
at ang nasabing extension ay pinagkasunduan ng magkabilang partido. Ayun. So, meron kang 30 days and then pwede siyang ma-extend. Ng Depende kung ano yung mapag-desisyonan ng magkabilang partido. Ayun. Tama po. Yun po ang ano talaga doon na i-extend natin kung merong possibility ng settlement at syempre ang importante doon may consent o may pagkakasundo yung dalawa partido. Yes. Siyempre, yung kapatid na katanungan naman natin tungkol dyan sa time frame, Ma'am Eloy, kung sakali naman pong hindi maresolba yung mga idinulog na problema sa ilalim ng SENA, saan po ba o ano po ba yung magiging susunod na proseso para sa ating mga kamanggagawa at namumuhunan na mag-a-avail netong SENA program natin at ARMS? Kung sakaling hindi magkaroon ng settlement o kasunduan ng mga partido at na-exhaust na ang 30-day mandatory conciliation mediation period, tayo po ay nag-i-issue sa requesting party ng referral sa proper forum upang maituloy na at maging formal na kaso ang mga isyong hindi na-resolba. So, depende po sa nature ng issues, ang referral po natin ay maaaring patungo sa National Labor Relations Commission, sa ating mga DOL regional offices, at iba pang ahensya ng gobyerno. Ayun. So, kung hindi mareresolve sa SENA, meron pang iba, kayo mag-alala kasi may iba pang ahensya. Oo, yung ang DOLE para sila naman yung magta-try na i-resolve yung kaso ng ating mga yung mga complaints ng ating mga kamanggagawa at mga employers. Ayan. Pagdating naman, Ms. Eloy, sa mga naresolbang kaso na natin, sa pamamagitan ng SENA noong nakaraang taon, ano po ba yung bilang natin, ano bang stats natin ng ating mga settled disputes? And gaano karami bang mga kamanggagawa natin yung nakinabang mula dito sa ating serbisyo na ito? So, noong nakaraang taon, 2024, ang ating mga SENA implementing offices, kasama na ang NCMB, NLRC at DOL regional offices, ay nakapagtala ng 56,688 settled RFAs. So sa mga nasettle na RFAs, nagtala ng mahigit kumulang 2.9 billion pesos na monetary benefits at 58,212 na manggagawa ang nakinabang sa benepisyong ito. So itong mga kasunduan sa ilalim ng SENA ay hindi lamang tumutulong maiwasan ang pagdami ng labor cases at pagtaguyod ng kapayapaan sa mundo ng paggawa. Ang mga ito ay nakakatulong din hindi lamang sa mga lumapit na humingi ng tulong kundi sa kanilang mga pamilya. Ang laki din ng figures, ano? Yes, Ibig sabihin, effective yung programa natin. Yeah, maraming mga kamanggagawa natin at mga employers yung natulungan natin na makapag-settle ng kanilang mga complaints or kanilang hindi pagkakaintindihan last year. At we hope talaga ngayon through the Dole Arms, mas marami pa yung maaabot at matutulungan ng ating programa na yan, Sir Team, no? Ms. Eloy, no? Tama po. Yun din po ang gusto namin. Mula po sa nabanggit niyong bilang ng mga naresolbang labor disputes, Ma'am Eloy, ano naman po ba, syempre para magkaroon tayo ng background, ano ba yung mga top problems natin in terms sa labor and employment na idinulog sa ilalim ng SENA program natin nung nakaraang taon, Ma'am Eloy? So marami po sa ating mga natanggap na requests for assistance ang may issue sa non-payment o di naman kaya ay underpayment ng wages at mga claims para sa mandated pays, leaves, and other benefits. So doon sa mga issue iyon, mahigit 60% ng RFAs ang may ganong klaseng issue. No? So sinundan po ito ng mga RFAs na tungkol sa illegal at constructive dismissal na may kasama na ring claim for separation pay. So meron ding mga pumapasok na claims para makuha ang kanilang mga certificate of employment of CO. So iyon yung ilang issues na medyo mataas ang percentage doon sa mga natatanggap natin. Ayan. So mga hindi nababayarang mga sahod or benefits po ito, no? Yun ang ating top na nagiging problema. At syempre gagawin naman natin yung through our SENA na ma-resolve yung mga yan, maibigay yung mga benefits na naaayon para dun sa ating workers. Ayan.
sa tulong na rin ng ating mga employers sa kanilang support na din. Ayan. Miss Ellery, kung may mga katanungan po yung ating mga listeners, pati na rin ang ating mga viewers, sa mga iba pa mga programa na hatid ng NCMB o may nais po kaya silang i-report patungkol sa kanilang trabaho, paano at saan po nila maaaring maabot ang NCMB, Miss Eloy? Mhm. So kung may mga katanungan po kayo or nais niyo pong malaman ang ilan naming mga programa, maaari niyo pong bisitahin ang aming website through ncmb.gov.ph. Maaari niyo rin po kaming makita sa Facebook, i-search niyo lamang po ang National Conciliation and Mediation Board. Sa pagbisita niyo po sa aming website o Facebook page, makikita niyo po doon ang aming mga address at contact details ng mga opisina namin nationwide. So bawat rehiyon po sa Pilipinas ay meron kaming regional branch na handang tumulong sa inyo. Bukod po sa ating mga kasamahan sa bawat sulok ng Pilipinas, ang central office po namin na located dito sa Quezon City ay nandyan din po para tumulong. Maaari niyo po kaming tawagan. I-dial lamang po ang aming numero 8252-6262. So maaari niyo rin pong i-scan ang QR code sa aking likod para sa mabilis na pag-access sa aming website. Yes. At this point, Ma'am Eloy, nasa inyo na po yung pagkakataon na magbigay ng mensahe at syempre, imbitahan na rin yung ating mga kamanggagawa at employers na mag-avail ng mga programa at serbisyong hatid ng National Conciliation and Mediation Board. Go ahead, Ma'am Eloy. Thank you, Sir Tim. So, unang-una po, nais po namin iparating ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong programa at kami ay naimbitahan upang magbahagi at magbigay ng kaalaman tungkol sa SENA program at ang ating bagong online system na ARMS, ang National Conciliation and Mediation Board at iba pang tanggapan ng DOLE ay laging handang tumulong sa ating mga manggagawa at namumuhunan. Kami po ay laging handang magbigay ng tapat at dekalidad na serbisyong publiko. So sa pangwakas po, nais ko lamang pong banggitin ang aming tagline para sa programang ito, problema sa trabaho, isena mo. Maraming salamat po ulit. Ayan, maraming salamat, Miss Eloy Aquino ng NCMB. Di na po namin kayo patatagalin pa. At nais din po pala naming ipaabot ang aming pasasalamat syempre kay NCMB Executive Director Tess Cancio. Ayan. Maraming salamat. Salamat po. Stay safe, Ma'am Eloy. Thank you very much. Thank More you so much power. po. Thank you po. At narinig po ninyo mga kamanggagawa, si NCMB Labor and Employment Officer Eloisa Aquino. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa NCMB sa pamamagitan ng kanilang mga telephone lines na matatagpuan sa kanilang website. I-type lamang www.ncmb.gov.ph o hanapin ang kanilang Facebook page. I-type lamang National Conciliation and Mediation Board. At para naman sa ibang labor-related na tanong o kung may nais pa kayong malaman or ereklamo, bukas din po ang ating DOLE hotline 1349. I-dial nyo lang po yan sa inyong mga telepono. Maaari din po kayong mag-send ng email hotline1349@dole.gov.ph. Yan, at pwede rin mag-direct message sa aming Facebook page para sa inyong mga labor and employment concerns. Hanapin nyo lang po ang official and verified, yung may blue check na Facebook page ng ating kagawaran, Department of Labor and Employment -DOLE. Ayan. I-like nyo na rin mga kamanggagawa ang ating Facebook page, Department of Labor and Employment. Mag-follow na rin sa aming TikTok, Instagram, X at YouTube accounts para lagi kayong updated sa mga programa at balitang hatid ng DOLE para sa inyo. Kami rin po, mga kamanggagawa, ay nasa Viber. Hanapin lamang ang ating Viber community channel. Hanapin lamang #Serbisyong DOLE. At isa na naman pong episode ang ating napagsamahan mga kamanggagawa ngayong umaga. I hope marami po tayong natutunan dito sa ating panibagong Programa. launch na sistema, programa, yung ating DOLE Assistance Request Management System. Ayan, o DOLE ARMS, DC. Yes.
Yeah. Tutulungan namin kayo through our arms, through Dole's arms. Yan, na maresolve ang inyong mga concerns sa trabaho. Yes, sa ngalan ng aming mga kasamahan dito sa Information and Publication Service at syempre sa tulong ng ating mga katropa sa Armed Forces of the Philippines Radio, ako pong muli si Team Lederas. Ako naman po, Carla San Diego Malabanan, tutok lang po ulit sa susunod na episode ng ating programa para sa iba pang mga serbisyong hatid ng DOLE sa bawat manggagawang Pilipino. Dito lamang yan sa DOLE sa AFP Radio. Oras po natin, 11:41 a.m. Ito ang DWD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.